So, good evening po sir. Ito po ulit yung for data visualization and yung report naman. So, yung una ko pong pinakita po is yung mga need po i-import. So, ito po yung need i-import para sa Qt charts. So, import QChart, QPy series, QPy slice, and QChart view. Since ang gamit po namin is pie chart po. So, pie ang ginamit. So, proceed na po sa pinaka code po for pie chart po namin. So, ito po siya yung class ay yung ito pong def na C totals by date. So, since kaya po yan siya kasi nilagyan po namin siya ng additional na magti-trigger po for data visualization or sa pie chart po since kaya po may nakalagay diyan na kung ano lang yung ma-filter from database. So, yung una po is yung appointment which is yung approve lang siya, complete. Tas yung mga complaint, which is ang status dapat is approve complete. Then, next po is yung request. Kailangan approve and complete lang yung status. Then next po, which is yung sa date din po. Since titignan po dun yung date. Since meron din po kaming inad na Q date, which is kung ano po yung date na pinili. Yan lang po ipapakita ng pie chart po namin. So, ito po yung start dun. So, QPy series. Nakaset siya as true, yung visible nyo. Then, yun nga po, yung i-filter lang po ng kada slice. Kaya po meron, if total appointments is greater than 0, is kukunin niya from the database yung appointments, yung total appointments nung sa date na yun. Kaya yung bawat slice po is may katumbas na category. Kaya yung next naman po, yung complaints. Then next yung request, tsaka next po is yung residents. Yung total ng residents na nag-appoint na yan ng araw na yan. Then, ito po, chart, QChart. Since kailangan po itawag yung class ng QChart. Then, add series. Then yung title po namin is totals for selected date since by date siya. Then inad po namin siya ng animation, which is yung animation options. So kapag papalakin po or minimize is magkakaroon ng animation. So yung legend po, naka set visible true, then alignment sa bottom since sa baba po siya namin nilagay. Then yung font is Helvetica, then yung size. Then para po ma-view yung chart, kailangan po i-call naman yung class na to or yung method na to na chart QChart view, which is yung in-import nga po. So may additional pa na QPainter. Size policy naman, then mag-a-adapt siya sa size ng window. Then meron siyang minimum size na 400 by 300. So since hindi siya direct sa Qt ay sa PySide, gagawan siya ng sarili niyang widget. So yan po, nag Q widget, then yung set po yung layout, Q VBox layout, then yung size policy expanding, which is kailangan sumusunod siya sa kung ano yung gusto ng user na size or responsive. So yan lang po yung name. Then pinaka-layout, yung stretch, column stretch. Then yung pinaka-last po is yung layout na need tawagin since sa UI chart widget yung pangalan. So, and yun lang po sa data visualization namin for pie chart naman po. And ito yung pinaka-source code po. So, yun lang po. Thank you.